Nyera ang asawa ni Tonton at ito ay namatay sa Jerusalem. Habang sila ay nagbabakasyon, sabi ng immigration, gagastos ka ng 185,000 pesos pag pinadala mo ang kabaong ng misis mo sa Pilipinas. Pero pag dito sa Jerusalem, niyo siya nilibing, ito ay magkakahalaga lamang ng 10,000. Sabi ni Tonton, ay padala mo siya sa Pilipinas. Wala akong pake kahit gaano pa kalaki ang babayaran basta ipadala mo siya sa Pilipinas. Sabi ng immigration, grabe sir, sobrang makabayan nyo at mahal na mahal nyo ang asawa nyo. Willing kayo magbayad ng malaki, makasama nyo lang siya sa Pilipinas. Saludo ako sa inyo sir. Ha? Anong pinagsasasabi mo dyan? May narinig akong kwento nung unang panahon dito. Nakalibing na daw yung lalaki, tapos paglipas ng 3 araw na buhay ulit. Gusto ko lang siguraduhin baka bumangon pa to eh. Ang misis at ang kanyang kabit ay magkasama sa iisang kwarto. Biglang narinig ni misis ang paparating na kotse ng kanyang mister. Nagpanik si misis at ang kanyang kabit, kaya ang ginawa ng kabit ay nagtago sa loob ng cabinet. Pagpasok ni kabit sa cabinet ay nandun pala ang anak ni misis, nakatago at pinagmamasdan silang dalawa. Nagsalita ang bata, ang dilim pala dito, sumagot ang kabit. Oo ma, madilim na. May binibenta ako na bola ng basketball, gusto mo bilhin? Magkano naman? 5,000 pesos. Wag na lang, ang mahal pala. Kapag di ka bumili, sisigaw ako dito sa loob ng cabinet. Sige na nga, tuwang-tuwa ang bata na nakabenta siya. Kinabukasan, ganun ulit ang nangyari, nagtago na naman ang kabit sa cabinet, at nandun ulit ang bata. Nagsalita ang bata, ang dilim dito, sumagot ang kabit. Oo ma, nandito ka na naman. May binibenta ako na rubber shoes, gusto mo bilhin? Magkano na naman yan? 10,000 pesos. Teka, sobrang mahal na yan. Bibili ka o sisigaw ako? Ang lupit mo, sige na nga, nakabenta na naman ang bata. Kinabukasan, kinausap ng tatay ang anak niya. Nagsalita ang tatay, anak, mag-basketball tayo. Sumagot ang anak, wala akong gamit tatay, binente ko na. Magkano mo naman binenta? Bali 15,000 po lahat. Sobrang mahal naman. Halika dadalhin kita sa simbahan para magkumpisal. Sabihin mo lahat ng kasalanan mo kay Father. Maya't maya ay dinala ng tatay ang anak niya sa simbahan. Pumasok sa confession room ang bata at nagsalita. Ang dilim pala dito, sumagot naman si Father. Huwag mo akong simulan na naman ulit, bebentahan mo na naman ako. Sa loob ng isang taxi, kinalabit ng babaeng pasahero ang balikat ng taxi driver upang magtanong. Napasigaw ang driver na wala ng kontrol sa sasakyan, muntik nang tumama sa isang bus, sumadsad sa sidewalk at huminto na ilang pulgada na lang mula sa pintuan ng isang convenience store. Nagkaroon ng saglit na katahimikan sa loob ng taxi. Pagkatapos nagsalita ang driver at sinabi, Teka lang, miss. Huwag mo nang ulitin yan. Kinabahan ako lang sobra-sobra. Muntik na tuloy tayong mabangga. humingi ng paumanhin ng pasahero at sinabi, Oops, sorry po kuya. Hindi ko akalaing matatakot ka ng ganon sa isang simpleng kalabit lang sa balikat. Sumagot ang driver, Pasensya na, miss. Sa totoo lang, wala ka naman talagang kasalanan. Unang araw ko lang kasi bilang taxi driver at 25 taon akong nagmaneho ng funeral car. Akala ko kinakalabit na ako ng patay eh. Through the fragrance of bold, Lawrence Lamb got a million stories untold. From green jokes, conspiracies, and edits with flair. You gotta follow him, baby, if you dare. Your feet feels empty without his magic touch. You got the blues and the laughs that you crave so much. With a click and a follow, you'll find some relief. Lawrence Lamb social media, a digital belief. Click, subscribe, don't miss a trick. Now, hey, leave your worries and come on, click today. Lawrence Lamb's got the content right in line. Follow him now.